magtiwala sa Diyos at maging asin at ilaw sa bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Today is Tuesday, June 9, 2026, ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Bilang mga sundalo, minsan naiisip natin, may halaga pa ba ang maliit kong kontribusyon? May epekto pa ba ang ginagawa ko araw-araw? Isa lamang akong sundalo sa mga napakaraming nasa serbisyo. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ang seguridad ng bayan ay hindi lamang nakasalalay sa mga general. Ang tagumpay ng misyon ay hindi lamang nakasalalay sa mga commander. Kadalasan ang tagumpay ay bunga ng katapatan ng bawat sundalo sa kaniyang tungkulin. At iyan ang paalala ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na magtiwala sa Diyos kahit kapos. Sa unang aklat ng mga hari, chapter 17, verses 7 to 16, nakatagpo si Propeta Elias ng isang babaeng balo na halos wala nang makain. Kaunting harina, kaunting langis. At iyon na sana ang kanilang huling pagkain. Ngunit sinabi ni Elias, huwag kang matakot, magtiwala ka sa Diyos. At dahil nagtiwala siya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Mga kapatid, may mga pagkakataon din sa ating buhay na parang kulang ang lahat. Kulang ang oras sa pamilya, kulang ang pahinga, kulang ang pera, kulang ang lakas dahil sa sunod-sunod na tungkulin. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Diyos, huwag kang matakot, magtiwala ka sa akin. Hindi man agad mawala ang problema, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na kayo ang asin at ilaw ng mundo. Ayon sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 13 to 16, sinabi ni Jesus, kayo ang asin ng mundo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ano ang ginagawa ng asin? Pinipigilan ito ang pagkasira. Nagbibigay ito ng lasa. Ano naman ang ginagawa ng ilaw? Nagbibigay ito ng direksyon. Nag-aalis ito ng kadiliman. Bilang mga sundalo, ito rin ang ating misyon. Tayo rin ay tinatawag na maging asin ng lipunan. Pigilan ang kasamaan. Panatilihin ang disiplina. Protektahan ang mamamayan. At tayo rin ay tinatawag na maging ilaw, maging mabuting halimbawa, magpakita ng integridad, magdala ng pag-asa sa mga komunidad na ating pinaglilingkuran. Kaya magtiwala sa Diyos sa gitna ng kahirapan, maging mabuting impluensya saan man tayo italaga, gawin ang tama kahit walang nakakakita. Mga kapatid, hindi lahat ng kabayanihan ay nasa larangan ng digmaan. Minsan, ang tunay na kabayanihan ay ang manatiling tapat kahit mahirap, ang tumanggi sa katiwalian kahit may pagkakataon, ang maging mabuting asawa at magulang kahit malayo sa pamilya, ang panatilihin ang integridad kahit walang nakakakita. Kapag ginawa natin ito, nagiging asin tayo ng bayan, nagiging ilaw tayo ng lipunan. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ni Kristo upang sumabay lamang sa agos ng mundo. Tinawag niya tayo upang gumawa ng pagbabago. Sa isang panahon na marami ang nawawalan ng direksyon, maging ilaw tayo. Sa isang panahon na marami ang nawawalan ng moralidad, maging asin tayo. Sa isang panahon na marami ang nawawalan ng pag-asa, maging instrumento tayo ng pag-asa. Tandaan, ang isang kandila ay kayang magbigay liwanag sa isang madilim na silid. Ang isang tapat na sundalo ay kayang magbigay inspirasyon sa buong unit. Kaya magtiwala sa Diyos, manatiling tapat, maging asin ng bayan, maging ilaw ng mundo, at hayaang makita ng iba si Kristo sa pamamagitan ng iyong buhay at serbisyo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat misyon at pagsubok. Gawin mo kaming asin na nagpapanatili ng kabutihan at ilaw na nagbibigay ng pag-asa.
Naway maging mabuting halimbawa kami sa aming kapwa sundalo, pamilya at bayan. At sa lahat ng aming ginagawa, naway makita ka ng iba sa pamamagitan ng aming buhay. Sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.